Eto nga po mga kapatid, silipin po natin ang sitwasyon sa mga kapatid po pa rin po natin na deboto ng Poong Jesus Nazareno dyan po sa Quiapo. Kasama natin ang ating mobile journal, Arles de los Santos. Arles, kamusta ang dagsa ng tao dyan sa Quiapo? Manong Ted at siya, nako, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kapatid nating deboto ng Poong Jesus Nazareno dito sa Quiapo. Sa oras na ito ay katatapos lamang ng isinagawang misa at ngayon ay paparating na muli yung mga kapatid natin na nais nga na dumalo dito sa Quiapo Church para makiisa sa pista ng Poong Nazareno. Sa ngayon, hindi talaga nauubos sa mga tao dito siya. Dito sa unahang bahagi lamang, makikita natin yung Quezon Boulevard at yung kaliwang bahagi ng konti ay yung Palangka Street kung saan nga doon magkakaroon ng salubong yung andas sa iba pang mga mas maliliit na mga Nazareno at syempre yung mga imahe ng Birhen nandun din yung mga kapatid natin. Yung ilan sa mga nakausap natin, alas 12 pa lamang ng madaling araw o alas 11 pa ng gabi kagabi, dito na raw sila natulog at naghihintay nga na sumalubong sa Poong Nazareno. Ayon sa kanila, ito na daw talaga ang kanilang panata at nais nilang ipagpatuloy ito hanggang kakayanin nila. Meron pa tayong mga nakausap dito ng mga senior citizen na kutsa, talagang galing pang Quezon City, galing pang Cavite. Ayon sa kanila, hindi na raw sila makakasama sa traslasyon dahil medyo mahina na ang kanilang pangangatawan, kaya naman minabuti na lamang nila na magsimba para daw hindi maputol ang kanilang taong-taong mga panata. Salo-salo, halo-halo ang kanilang mga dasal. Meron para sa kanilang pamilya, para sa kaligtasan, para sa kalutusugan, para sa kanilang trabaho at syempre sa kanilang mga kinabukasan lalo pa ng kanilang mga pamilya. Yun Alright, na, malinaw na sige. malinaw. So, Dagsa pa rin po ang mga deboto kahit na and hopefully maging maayos yung weather natin today, Arles? mukha naman ding maalinsangan Yun ngayon. nga. Arles, nasaan na ngayon ang andas kaya? Ang huling update natin, Manong Ted, malapit na doon sa may Ayala Bridge, magkocross, no? Kung saan mas masikip na talaga doon yung dami ng mga tao. May ilan na nakikita tayo sa online at sa video mismo ng Quiapo Church na sumasampa yung mga deboto. Though ibinagbabawal po yan, pero dahil daw sa sidhi ng kanilang pananampalataya, talagang sumasampa na sila doon para makahawak nga doon sa andas, sa mga kadena, doon sa lubid at mismo doon sa karwahe nga na sinasakyan nito. Ano ang ETA? May ETA ba dyan sa Quiapo Church? Wala pang tiyak na ETA, Manong Ted, pero they're targeting na 12 hours kung maaari. So probably mga alas 4 ng hapon, inaasahan na darating dito ang andas pero maaari pa yung magbago at humaba pa dahil masisikip ang mga eskinita dito sa Hidalgo at sa haba pa sa harap mismo o sa kabilang kalsada lamang ng Quiapo. Ito trivia lang, baka hindi mo alam, pwede mong alamin para mamaya sa report mo sa frontline. Ano ang pinakamatagal na prosesyon? Anong oras nakabalik ng simbahan ng Quiapo? Meron ka ng informasyon doon, Arles? That was on 2012, Manong Ted, kung saan 22 hours yung hinaba ng prosesyon ng andas. Mga alas 3 ng madaling araw na daw, no? Sumunod na araw na. January 10 na dumating. So ngayon, they're really aiming to make it quicker, pero syempre, priority pa rin yung kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga deboto. Yan ang ating report. Pero Ayun nga, nakapag-research na siya. tsaka hindi diba? ang maganda ito pa, dito. Maliban doon, ito pa. Sige. Okay. Yan ang pinakamatagal, no? Oo, dumating ng halos alas 4 na madaling araw, no? Bago nakaabalik kasi nga sa tagal. Opo. Kung nag-cover ka noon, mga kapatid, talaga namang... anyway, Sakripisyo ng mga sige, kasamahan ito. natin. Ilan ang naiulat na nasugatan o may namatay ba nung araw na iyon ng mga lumahok sa posisyon? Hindi natin nakita yung Ayun, number na yun, okay. Manong Yun ang Ted. hindi niya Nakita alam. lang natin yung list. Yung list ng time. Paghahandaan ka ni Arles sa susunod, sabi Nagbibiro niya. lang ako. Oo. Pero mamaya sa report mo, pwede mo nang i-research yan. Ilan ang iniulat na nasaktan? Yung pinakamahabang yan na traslasyon para ho sa iyong report. Magugunita na noong taong ito, ganito ho. Ngayon, oo. Yun. At ngayon, inaasahan natin na sana wala na pong masusugatan, masasaktan o mapipinsala. Maraming salamat, sabi ni Arles, sa iyo pong mga points, Mr. Ted Filon. Si Mojo Arles ay bagets sa bagets at kapag tinawag ang Mojo, ito yung mga bata nating reporter dito sa Yan, News 5. Ilang taong ka na ulit, Arles? 26 po. Nakita 26. mo. Kaya salamat sa mga inputs mo sa kanya today, Manong Ted. Hindi mahusay ito. Mahusay. Arles, mag-report ka sa amin araw-araw kung po pwede. Alam mo, Arles, ang iyong report ay flawless. Yan.
Ayos Ayaw Pwede ko niyang naman. gawing tagline yun. Hindi, Arles, itong pinaglalaban namin ng Tita Chacha mo ay para sa inyong henerasyon, okay? Ate Sige, lang. diyan ba wala naka-t-shirt na ikulong mandarambong? Ay, hindi Ayun. pala. Nasa Reno pala ngayon, hindi pala rally. Wala pa. Sige, napatawa natin siya. Salamat, Arles. Abang kami sa iyong follow-up report. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!